Isang maaliwalas at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang sabi ng Acts 17:25, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Mula sa mga banal na salitang ito, masasabi po natin na ang bawat kakayahan at karakter na natumbasan ng pagkilala ay patunay ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi ito upang pagkumparahin ang mga bata, kundi manapay ipagpasalamat ang kanya-kanyang kaloob na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa. Nakatutuwang isipin na maging ang Department of Education sa gabay na ibinigay nito sa atin sa pagsasagawa ng ganitong recognition program ay nagbibigay pagpapahalaga sa kakayahan ng bawat isa. Isa po sa bahagi na napakaganda sa DepEd Order patungkol sa honors and awards ay ito. This policy aims to give all learners equal opportunity to excel in relation to the standard set by the curriculum and focus on their own performance, rather than to compete with one another. It recognizes that all students have their unique strengths that need to be identified, strengthened, and publicly acknowledged. Hindi po ang bida ay ang magaling sa math lamang o English lamang. Ang bawat mga anak po natin ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan upang pagyamanin at gamitin para sa mabuting layunin. Ang pagkilalang natanggap at maging ang pagkilalang tila baga naging mailap ay parehong nagbibigay ng iisang mensahe. Ang buhay ko, ang kakayahan ko, ang kakanyahan ko ay dapat kong pagyamanin pa at ilaan sa ikabubuti ng kapwa at hindi para sa sariling kasikatan o palakpak ng iba. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:31, kung kayo nga'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi biro ang mga pagsubok na dumaan sa mga nakalipas na panahon sa school year 2020-2021. Nariyan ang patuloy na pagkalat ng coronavirus na naging banta at nananatiling banta sa buhay nating lahat. Kung kaya po, masasabi nating ang pinakamahalaga pa ring biyaya na ating natanggap ay ang buhay at ang pananatili nito hanggang sa mga oras na ito. Kung kaya, nagagalak po tayo sa presensya ng ating mga anak. Nariyan at katabi natin at mayroong buhay. Kung kaya, dapat pong maramdaman natin ang lubusang pagpapasalamat sa Diyos para sa buhay ng ating mga anak. Anuman o ilanman ang pagkilalang kanilang tinanggap. Hindi biro ang lakas at kakayahan na kinailangan upang pumasok sa online at gawin ang lahat ng kinakailangang gawin sa self-learning activities para sa distance learning sa school year na ito. Kung saan hindi maaaring isagawa ang pag-aaral sa 4 na sulok ng silid-aralan at sa ilalim ng pisikal na gabay ng mga guro. Kinikilala kong malaki po ang bahagi ng mga mag-aaral upang maging matagumpay ang inyong pag-aaral sa ilalim ng kasalukuyang tinatawag na new normal. Kinakailangan ng inyong malalim na pagkukusa at pagsisikap at pagtsatsaga. Kaya naman, binabati ko kayong lahat mga bata. Gayon din po, nais kong ipaabot ang aking kagalakan at pagbati sa ating mga magulang at mga tagapangalaga. Ang mga pangunahing investors, guards, teachers, doctors, drivers, cook, yaya, labandera, labandero, utusan sa mga kinakailangang bilhin ng ating mga mag-aaral. Salamat sa buhay ng bawat mga magulang na nandiriyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa patuloy na pagsisikap at pagmamahal sa ating mga anak. Napakalaki po ng inyong ginampanan sa pagtatagumpay sa pag-aaral ng inyong mga anak, lalo na sa
panahon ngayon ng pandemya kung saan sa loob ng ating mga tahanan isinasagawa ang pag-aaral at talagang kinakailangan ng inyong mas marami at mas matyagang paggabay. Saludo po ako sa inyo, mga magulang. Pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon. Hindi ko rin po maisasantabi ang pagpapaabot ng aking kagalakan at pagbati sa aking mga kamanggagawa sa Good Shepherd Christian Academy of Batangas. Salamat sa buhay ninyong lahat. Hindi biro ang pagod, sakripisyo ng bawat isa. Ang paggawa ninyo ay hindi pinakikilos ng pera sapagkat kung pera ang usapan, mas maberde ang damuhan sa labas. Paglilingkod na dahil sa pagtanaw ng utang na loob sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi dahil ng material na kapakinabangan. Trabahong hindi natatapos sa 4 na sulok ng ating silid-aralan o doon sa mga kwarto kung saan natin isinagsagawa ang online class. Tulog na ang karamihan, gising pa tayo upang ituloy ang mga nakaatang na trabaho. Minsan ngay wala ng precious moments sa mga gabing dumaraan sa mga anak dahil sa mga kinakailangang tapusin. Doble ang pagod sapagkat mayroon tayong mga mag-aaral na kailangang turuan at mayroon din naman tayong mga anak o marahil ay mga pamangkin o kasangbahay na kailangan din nating gabayan sa kanilang pag-aaral. Ang bawat pawis, luha, hapdi at pagtitiis ay napapagtagumpayan dahil lang kagalakan na alam nating tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.